Kasi aluan si kalabat so nakaskas yan, ani. Aluan si kalabat so minabang unsata niya curse. Kundi ang may pamilya may tutumbo. So please, get the message and destroy every curses na nakuha po natin. Okay, ang text ko po ay nasa Exodus chapter 34, verse 7. Sabi niya dito, says that God says, iniquity of the fathers on the children. Pag sinabi mong iniquity, it means yung mga kasalanan, nagawa, disobedience, lahat ng mga pagkakamali ng ama on the children's children, to the third and to the fourth generation. Yung kasalanan ay hindi mo maipapasa. Pero yung resulta ng kasalanan ay hindi lang ikaw ang matatamaan, kundi buong angkan mo ay mararanasan yung resulta ng kasalanan. Tama? May kasalanan po tayo, ako, na minsan hindi ako yung nagbabayad. Pero pagbabayaran ng magiging anak ko, kasi sa generation ko yan. Sa magiging anak mo, sa magiging pamilya mo someday. At kawawa. Di ba minsan, pag may nangyari sa pamilya natin hindi maganda, dapat ako na lang yung andyan. Tama? Mas gugustuhin mo, ako na lang sana yung sa akin na lang sana nangyari yung ganyan. Kasi hindi mo, lalo-lalo sa mga tatay, na pag nagkasakit ng malubhang kanilang mga anak, hanggat maaari, yung nanay at tatay, kunin nila yung sakit. Na minsan yung sakit na yon ay kagagawan nating magulang. Na ang nagbabayad ay ang ating mga anak. Pero I thank God for today. Bakit? Kasi pwedeng hindi na matuloy. Ayaw niyo ba yun, hindi na matuloy? Ako gustong-gusto ko. Bakit? Yung mga kasalanan ko noon, ay ang dami kaya akong kasalanan. Hindi mo matitimbang yung kasalanan na meron ako. Pero binuhat ng Panginoon yung kasalanan na yun para mahinto yung curse sa pamilya po natin. Sino dito ang gusto niyang maputol lahat ng sumpa sa pamilya niya, sa buhay niya, sa magiging pamilya niya? Amen. Oo naman, sino naman may gustong may sumpa or curse sa pamilya natin? Generational curses are misfortunes that tend to happen over and over again from one generation to the next. So hanggat hindi mapuputol ngayon yung sumpa sa'yo, magpapatuloy yan sa pamilya mo. Yung jogging ng jogging, healthy siya. Pero nabalitaan mo, inatake sa puso. Tapos sasabihin ng mga, alam niyo na, yung mga kaabay, ay kasi untang susakit ng tatay ito ng sama. Tama? Kasi ganito yung angkan nila. Tama. Hindi makaanak kasi ganyan yung angkan nila. Yes, ganun po yung angkan nila. Pero magiging iba na yung angkan mo ngayon. Mapuputol na yung curse ngayon. Hindi lang putol sa pamilya mo, putol din pati sa magulang mo. Yung mahirap sila, hanggang ngayon mahirap pa rin, hindi po yun curse, tamad po yun. Pero yung curse na tamad ay kasalanan din. In 2 Thessalonians chapter 2 or chapter 3, sinabi ni Paul doon na pag ang mga lingkod ng Diyos, tao, ay tamad, hindi pinapakain. Sino dito yung masipa-sipa pero agaman sisino? Tapos pag wala pang nakitang pagkain sa lamisa, matitikyaban, sumpa po yun. Curse yun. It's because of the laziness, kasalanan. Kaya po, pangit pag maipasa mo yung katamaran na yun sa magiging anak mo. Kaya yung mga magpapamilya, naghahanda, sipagan nyo.
Sipagan nyo pa, bakit? Yung anak mo, makikita niya someday na kung saan galing yung pinaghirapan na yan ay isa kasipagan mo, magsisipag din siya. At pwede mong sabihin, wala akong anak na tamad. At pag nanganak ka ng tamad, ipahingi mo. Biro lang po. Siyempre, turuan natin maging masipag. Okay, generational curse po yung pinag-uusapan. It means patuloy itong mangyayari sa ating generation. But I believe right now, God will set us free from that curse and God will destroy that generational curses in our life. Remember, generational curses are in the bloodline. But the blood of Jesus will stop that generational curses today. Only the blood of Jesus can stop that curses sa bloodline po natin. Yung dumadaloy na kahirapan sa dugo mo ngayon, pero nakakilala ka sa Panginoon, hindi na po dadaloy yung dugo ng kahirapan. Ang dugo ng pagpapala ang dadaloy na sa pamilya mo. It's because you commit, you surrender your life to Jesus. Pastor, bayaman na po ako, hindi ko kailangan si Jesus. Ay naku, mag-50-50 ka, brother, sister. Na walang magagawa ang pera, tama. Walang magagawa ang doktor, pero ang may magagawa ang Diyos. Kakailanganin mo siya. In your situation na maganda, in your situation na pangit, in your ups and down of your life, kailangan mo si Jesus. Oo. Hindi mo pwedeng sabihin na, okay ako ngayon, hindi ko kailangan si Lord, no. Kailangan mo si Jesus. Ang buhay na walang Panginoon ay buhay na parang walang kinikilusang pamumuhay na tama. Hindi maayos. Ang dami mong pera pero wala kang peace. At peace kalatsaman. Yung marami kang kaibigan pero you have no Jesus in your circle of friends, mabubuwag din. Yung in your success, without Jesus, it's not success at all. Bakit wala si Jesus eh? So lagi niyong tatandaan, yung curse na meron ka ngayon ay pwedeng maputol sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. It means, yung paniniwalaan mo, yung mindset mo, ilalagay mo, itutuon mo sa ginawa ni Jesus sa cross ng Kalbaryo. He died for your sin, of course. Namatay din siya para sa sumpa. Para hindi mo na maranasan lahat ng sumpang naiwan sa pamilya mo at sa'yo. Bibigyan ko kayo ng mga causes na hindi natin alam o baka nagagawa natin. Na Lord, bakit? Sinuko ko ang buhay ko, naging mabait ako, pero parang bakit marami pa rin nagkakasakit sa pamilya ko, taon-taon may namamatay, hindi pa rin maputol yung asthma, yung heart attack, or every diseases. Merong cause kung bakit ito nangyayari. Number one is idolatry. Alam niyo po ba ang idolatry? Not just an image, you worship image, or you do something, or create something na hindi mo priority ang Panginoon at priority mo yung bagay na yon. Adultery means hindi ka lang yung sumasamba sa Diyos-Diyosan na nilikha ng tao, kundi priority mo yung mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. Number one, maybe it is your cellphone. Maging idolatry mo ang cellphone, maging idol mo ang cellphone, na pag walang wifi, simangot ka buong araw. Pag hindi ka naludan, magwawala ka. At lalo na pag hindi ka binilan ng iPhone. Hindi ako in sa school namin, hindi iPhone ng cellphone ko. Idolatry, tama. Sorry. Idolatry yung sinabi ko, sorry guys. Idolatry pa na tayo. Idolatry pa na tayo. Idol, the word, yung idol na nandyan. Okay, yung idol na it emphasize, number one, image. Ayaw ni Lord nang sumasamba tayo sa Diyos-Diyosan.
Common sense ano, eto kunwari ako, sculpture ako. Gumagawa ako ng mga image. Kaya kitang gawin. Tama? Kasi sculpture ako eh. Magpapagawa sila sa akin ng image ng Panginoon nila. Kunwari lang, create ako ng little, ano yung mga little na ano? Santo Niño. Create ako. Gawa ka nga, pastor, ng small size ng Santo Niño. So gagawa ako. Pastor, pwede pang pagawa. Hindi pala ako pastor, sculpture pala ako. Pagawa rin ng medium. Pagawa din ng large. Tignan mo ang tao ang gumagawa ng Diyos in a different sizes. Tapos yung idols na yun yung sasambahin. Yun yung ililigtas pag nasusunog yung bahay. Yun yung pupunasan pag apanaton. Yun yung bubuhatin, doon tayo mag-aalay. Doon tayo sa asamba. Hindi ba pwedeng direct na lang kay Lord? Without image? Hindi ba pwedeng, Lord, I believe in you? Kasi ganun din lang. Naniniwala ka doon sa ginawa ng tao, nagkikilos ang Panginoon. Pwede naman wala yun kasi kikilos ang Panginoon. It is your faith, tama? Kung meron kang pananampalataya doon sa ginawa, sa image na yon, pwedeng wala na yon. Kasi ang faith po ay mag-activate sa mga bagay na hindi mo nakikita pero pinaniniwalaan mong mangyayari. Kaya without image, mag-work po yung faith ninyo. At yung faith na yun, kung tama, kung kanino nakakonect, para mag-work. In Deuteronomy 27:15, sabi niya, "Cursed is the one who makes a curve or molded image, an abomination to the Lord, to work of the hands of the craftsman." Curse po. At kung dahil merong curse sa buhay natin, baka meron po tayo nito. Alam niyo, meron po akong isang kaibigan noon na pinag-pray ang bahay po nila na maraming idols. Pagpasok ako, nandun na sila, nakakaway na high fans, ganda shit lang. Pinag-pray po namin yung house hanggang ma-convince po namin na alisin lahat ng idols. Kasi naniwala sila na it's not the image, it's not gawa ng tao or craftsman yung sasagot sa problema nila. It's God. It's Jesus. Sinabi ko sa kanila, kung meron kayong faith sa Lord, hindi niyo po kailangan ng mga ito. So inalis nila yun. Alam niyo kung ano yung naging resulta? Gumanda ang paligid ng bahay. Naging, ang tawag doon, yung space, naging maluwag. Naging maaliwalas. Hindi ko sinasabing ang bilungat sa kung walay image or anything. But the spirit in that image is iba po. Sabi ng Bible, ayaw ng Lord yun. Curse is the one. Lalo-lalo na po yung gumawa. Sabi ng isang theologians, hindi kayang magbago. I'm sorry for this. Pero para sa akin, siguro kaya naman. Yung taong gumagawa ng mga Diyos-Diyosan. Yung siya yung ang tawag doon, yung babangbangan to ng God na buo. So, abomination sa Lord yun. So, ayaw ng Lord yun. Bakit? Nilikha ka ng Diyos at hindi ka pwedeng lumikha ng Panginoon mo. There is no other gods but Jesus alone. At ayaw ni Lord ng may kaagaw. Pakisabi sa katabi mo, ayaw ni Lord ng may kaagaw. To be honest, God wants His people to be loyal po para sa Kanya. And then, sabi niya doon, in Exodus 20, verse 4 hanggang 5, "You shall not make for yourself a carved image." Yung isa, curse is the man who made. And you shall not. Huwag kang bumili, huwag kang kumuha ng idols mo. Bakit? Yung buhay mo ay magiging curse.
any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the waters under the earth. God visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generation of those who hate me. So yung curse ay mananatili sa bahay mo kung mananatili ka pa rin dito sa nilikha ng tao. Bibigyan ko ulit ng linaw. Meron kang iisang Diyos, at kung sino yung Diyos na yun, siya yung namatay sa krus at nabuhay ulit. Sino sa tingin nyo ang nagbibigay ng hininga sa atin? Sino? Sinong naniniwala yung image ang nagbibigay? Nakasaksak ka ba doon? Katabi mo ba yun? Hindi. Eh paano pag nasa sitwasyon po tayo na hindi mo dala yung image din kasi malaki? Tapos naapunta ka ng bundok at nag-50-50 ka doon. Eh ang paniniwala mo, pag kasama ko ang Diyos ko, yung image, ay hindi ako mapapano, magiging safe ako. Eh paano hindi mo kasama? Eh hindi ka na safe. Amen? Pero pag ang mindset mo, ang Diyos ay Espiritu at palagi akong sinasamahan, no need to worry about. Or hindi kayong as in mababalisa o mawaworry, mababawasan kasi meron kang pagkakakilala sa Diyos o meron kang perspektibo na kasama mo ang Diyos. O di mas gugustuhin kong wala akong dala pero meron akong pananampalataya na kasama ko ang Diyos. Hindi ka pa may stress kung saan mo ilalagay. Hindi ka pa magugulahan, hindi mo pa ibibilihan ng damit, hindi mo pa aayusan. Bakit? Dapat ang Diyos ang umaayos sa atin. Hindi tayo yung umaayos sa Diyos-Diyosan natin. Tayo ang binabago ng Lord, hindi tayo yung babago sa Lord. Hindi tayo yung magdideklara na ito ang Lord ko, ito ang Lord ko. Kaya curse ang nararanasan po natin, pamilya natin, sa pamilya natin at sa magiging pamilya natin. Number 2, dishonoring parents. Kung bakit hindi tayo makaranas ng pagpapala, hindi tayo makadama ng blessing ng Panginoon, it's because we dishonoring our parents. In Ephesians chapter 6, verse 1 and 2, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Gusto ng Panginoon, mapagmahal ka sa magulang mo. Huwag mong sisihin yung magulang mo kung bakit ka pinanganak. Promise, baka nagsisisi din sila kung bakit kanila pinagbuntis. Oh, to be honest. Minsan, ang yabang natin na hindi nyo na sana ako pinanganak. Kung ganito rin lang ang magiging buhay ko, hindi nyo alam kung ano yung nasa mindset na ng mama nyo noon nung nasa sinapupunan pa kayo. Baka ganun din yung sinabi, hindi na sana kita pinagbuntis. Sana nakapag-abroad pa ako para gumanda ang buhay ko. Hindi sana pa kita pinagbuntis. Sana nangyari pa yung pangarap ko sa buhay. Hello? Kapag uwi niyo mamaya sa bahay niyo, ay naku, ma, ibalik niyo na lang pa ako sa sinapupunan. So tingin niyo, matutuwa ang magulang? Hindi. Love your mother, love your father, kung meron pa. At kung wala naman na kayong magulang, kung sino yung nag-aalaga sa inyo na hindi nyo na iparanas sa magulang nyo, iparanas nyo sa kanila. And the blessing will flow. Ang pagpapala ay hindi sa pagtatrabaho na kukuha. Kasi ang trabaho maalis. Ang boss napapalitan. Huwag mong i-connecta palagi na ang blessing mo ay ibinibigay ng tao kasi mauubusan ng tao. Ang blessing ay i-connecta mo palagi sa salita ng Diyos na kung ano yung gusto niya, yun ang ginagawa mo, hindi ka mauubusan ng pagpapala. Hindi ka mauubusan ng blessing. Hindi lang pera ang tinutukoy pag blessing. Blessing speaks of your joy, your peace. Ang sarap na pag marami kang pera, is kalmado din ang utak mo.
Ang sarap ng pag meron ka is masaya ka rin. Ang daming pera, malungkot. Hindi ko rin alam kung bakit. Because there is no joy. Joy cannot buy money. Hindi mo mabibili sa parmasya ang joy. Siguro yung dishwashing pwede pa. Pero yung spiritual being of having that joyful life ay hindi mo mabibili kanino man. Hindi mo makukuha yan sa tropa, sa any gawa ng mundo. Yes, magiging masaya ka, but it is temporary. Hindi permanent yun. Pero pag joy na galing sa Panginoon, kahit walang-wala ka na, kahit iniwan ka ng marami, at nag-iisa na lang yung kaibigan mong andyan sa'yo, meron ka pa rin joy. That's joy. Hindi nakadepende sa sitwasyon, yung joy na yon. Kasi mag-o-operate yon pag kinakailangan mo. At yun lamang ay galing sa Panginoon, hindi po galing sa mundo. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise. Sabi ng Lord, hahaba ang buhay ng mga taong ino-honor ang kanilang mga parents at pinagpapala ng Panginoon yung mga anak na iginagalang minamahal ang kanilang mga magulang. Kung gusto mong humaba ang buhay mo, honor your parents. Kung gusto mong maging blessing mamaya o makaranas ng pagpapala, makagraduate, maging successful in life, honor your parents. Yun ang pinakakailangan po natin. Ngayon, magsasabay na lang kayong kumain, ayaw niyo pa. Tapos, hahawakan ka ni mami mo sa public place, ayaw mo pa. Oh, yung pala dito. Yeah, kunya niya, hello? Mama mo yun, ha? Oh, to be honest, ang daming kabataan, ikinakayang magulang. Kakaawa. Hindi yung magulang naawa ko doon sa anak na hindi niya ginagalang ang kanyang magulang. Bakit hindi siya makakaranas ng pagpapala? Hindi siya makakaranas ng ginhawa ng buhay. Yun ang pangako ng Diyos. Kailanman lahat ng success mo ay magiging suntok sa buwan. You are not satisfied. You are not contented kasi wala kang paggalang sa magulang. Kapag uwi niyo mamaya, baka tagal-tagal niyo nang hindi nasasabi yung I love you sa mga magulang niyo. Baka pag birthday lang nila, saka kayo nag-I love you once a year. Tapos sa chat pa, nang lapit-lapit lang. Magkasama kayo sa bahay, Ma, I love you. Ang galing kargang demand review ko mo, Ma, I love you. Ako na po ang maglalaba, ako na po ang maghuhugas. Oo. Eh siguro, mabubunutan ng tinik yung magulang nyo. Ay, salamat. Abago lang ang anak ko. Ay, salamat. Mas gaganaan ko na, mas ganado akong magtrabaho. Ay, salamat. Ibibilian ko na talaga siya ng cellphone. Hindi matuloy-tuloy. Bakit? Hindi mo kasi ginagalang ang magulang mo. Yung magpapabili ka na nga, ikaw ba yung galit? Maaruin nyo ako! Oh, di ba? Yung malaki yung RAM niya, para hindi mapunada. Yung ibibilihan ka na nga, ikaw ba yung galit? Eh, sakit kaya nun. Ay, nako. Magiging magulang din kayo, sana hindi nyo maranasan ito. Kaya ngayon pa lamang, kung ano yung gusto nyong maranasan, in the future, gawin nyo na sa magulang nyo, para yung magiging anak nyo, gagawin din nila sa'yo. Amen? Amen. Hindi pa huli ang lahat. No, never. Hanggat buhay ka pa, meron palaging pag-asa. Amen? Amen. Number 3, illicit sexual relationship. Pag sinabi mong illicit sexual relationship, in 1 Corinthians 6:9, or do you not know that the wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexually immoral, nor adulterers,
idolaters, not adulterers, nor men who have sex with men. Ayaw ito ng mga ibang minister pag-usapan. Maraming masasagasahan. So masasagasahan kayo through this word, promise. Pero ito yung katotohanan. Alam niyo ba na ginunaw ng Panginoon, tinupok ng apoy ng Panginoon ang Sodom and Gomorrah? Nasa Bible po yan. Bakit? It's because doon sa place na yon nangyayari ang mga karumal-dumal. Noon yun ha. Kung ano yung nangyari noon, yung curse hanggang ngayon nangyayari pa rin. Yung curse na ginawa ng mga taga Sodom and Gomorrah. Uso na noon yung same-sex marriage. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Pero sabi ng Lord, I will destroy that curse. To be honest, there are several different types of sexual sin. Fornication, premarital sex, sodomy, pornography, lust, and lasciviousness. Lasciviousness, I mean. Mamanahin ito ng magiging anak at magpapatuloy ito sa bloodline niya. Bato-bato sa langit, ha? Ang matamaan. Sige lang. Lord, sige lang. Kasi hindi ikaw ang lumikha sa sarili mo. God created you. Hindi ikaw ang pumili na kung ano ka, sino ka. God chose it. At He never confused to doing that to you. Totoo. Imagine, nilikha ka ng Panginoon na binago mo yung sarili mo, makakaharap ka kaya sa Kanyang pagbabalik. At tatanungin niya, my son, what have you done in your life? Ito yung pagkakalikha ko sa iyo. Ganito kita ginawa. Job tells us, pinanganak akong hubad, babalik akong hubad. It means the message of that word is kung ano ako nilikha ng Panginoon, ganun din akong haharap sa Panginoon. Pag maraming curses ang nangyayari sa buhay, sunod-sunod na trahedya, yung word na malas, alam niyo, hindi po uso sa Kristiyano ang malas. Nagiging malas lang kasi nandoon tayo sa curse. Nandoon tayo sa cause of the curse na nangyayari, ginagawa natin. Kaya ang buhay natin, ito ang pinakamahirap. Yung kamalasan mo, nadadamay mo pa pamilya mo. Kaya sinasabi sa atin, malas ka. Ikaw yung black sheep. Hindi po, nagluta na ako na eh. Hello? Walang katahimikan ang taong ipinapamuhay ang kanyang sariling katwiran na hindi niya inilalagay ang sitwasyon niya o buhay niya, pagkatao niya sa pagkalikha sa kanya ng Panginoon. You will never be satisfied. You will never be, yung blessing ay hindi mo mararanasan. Yes, nararanasan mo pero hindi mo nai-enjoy. Hindi mo nagagamit sa pinaka-dapat gamitan. Alam niyo, lahat po tayo ay pwedeng maging pagpapala sa iba. Lalong-lalo sa pamilya natin. I respect every gender right here. I'm talking to the Word of God. Kasi kung hindi ko sasabihin ang salita ng Diyos, then, hindi na lang ako magiging pastor. Ako na lang ay magiging miyembro at kayo na lang po yung magtuturo dito. But no! Ang pinag-aaralan natin ay
salita ng Diyos, hindi salita ni Cyrus. Kasi kung salita ko lang, pipiliin ko lang kung ano yung sasabihin ko. Pero pag salita ng Diyos, lahat kailangan natin pag-usapan. Amen? Number 4, to steal, perjury, and false witness. Yung kumuha ka ng ballpen sa bahay nyo na hindi mo pinagpaalam, it is a cause of curse. Hindi alam naman na nila, automatic na yon. But it is still stealing. Kasi hindi mo ipinaalam sa nagmamay-ari. Ang ganong natalusan to may aking gawa, no ag mo impataner, still pagnanakaw pa rin. Kaya halos wala tayong blessing. Kaya wala halos mailap yung blessing financially. Bakit? Meron tayong ugali na malagmat, binting mo, so inalak. Sa samplo mo, so agko'y pawil may sukli, stealing yun. Kasalanan. Walang malaki sa maliit na kasalanan. Kunwari, magnanakaw ako ng piso ngayon. Magnanakaw ako ng 100 bukas. Anong pinagkaiba? Yung amount, pero ginawa ko pa rin sa maling kaparaanan yung word na pagnanakaw, kasalanan. At lahat ng kasalanan ay may kabayaran, sabi ng Romans, tama? All sin that we commit ay meron pong consequences. So are you ready for that consequences? No. Bakit? Kasi hindi mo alam kung sino ang makakaranas ng kasalanan. Kanina sinabi ko. Tinapik natin kanina na yung kasalanan na yun, it's either not you, yung magiging anak mo someday ang makaranas nun. Perjury. Pagpapagamit ng sarili. Magwi-witness ka ng mali. Ay, oo, nakita ko ang ganon. Hello, para pagtakpan yung isang tao. Kasi mahalaga kasi sa'yo. BFF mo siya eh. Para hindi siya mapagalitan, magwi-witness ka, magkwekwento ka na hindi siya mapapagalitan. Kukunin mo yung galit ngayon, which is sin. Bakit? Hindi mo kasi sinabi yung totoo. Andiyan ba kayo? Pakitanong yung katabi mo, tama ba itong napasukan ko? Hindi po ako galit. Sinasabi ko lang po, baka mangyari ito someday sa buhay natin, nalaman nyo kung ano yung cause. Kahit hindi nyo po ako pasalamatan in the future, at least natakal ko po, nasabi ko po sa inyo ngayon. Kaya makinig po kayong mabuti. Salita ng Diyos ang pinag-aaralan natin. At kung hate nyo ako dahil sa salita ng Diyos, it's okay. I still love you guys. In Zechariah chapter 5, verse 1 and 4, look again, and there before me was a flying scroll. He asked me, what do you see? I answered, I see flying scroll, 20 cubits long and 10 cubits wide. And he said to me, this is curse that is going out over the whole land. For according to what it says on one side, every thief will be banished. And according to what it says on the other side, or other now, it will enter the house of the thief and the house of anyone who swears falsely by my name. It will remain in that house and destroy it completely, both its timbers and its stones. Sino dito yung mahilig makinig ng side ng isang tao? Tapos hindi niya pakikinggan yung isang side. Tapos magbubuklod siya kaagad. Yung pinag-aaway niya yung isang panig tapos kabilang panig, it is a curse. Lagi niyong tatandaan, sa bahay niyo, walang katahimikan. Laging may kaguluhan kung gano'n ang magiging ugali po natin. Walang peace. Ang may pangkulkulan mo, agamang kukulkol. Ni baga to, grabe tabang ko no.
Laan to may basil. Ini, bagatuman grabe niyo buong mo. Ano? Yung nagiging witness ka, but you are a false witnesses. Sabi ng Panginoon, walang mangyayaring peace sa bahay niyo. Palaging magulo. Yung pagkagising mo palang magulo na ka. Kaninong bahay yun? Huwag niya itas yung kamay niyo. Sa akin yung pasto. Ano niya na lang, anong tawag doon? Sariliin niya na lang. Mayroong ganun ba, yung pagkagising mo, wala limang uyagan, wala limang ayuan, wala limang pupulkol. Kasabing good mood ka, atupak kay kaltiro, asikyawan kay plato. Kasi ang may loob abong yo, ang napoy karunan. It's because merong curse, there is a cause ng curse na nangyayari sa atin o ginagawa natin. Dapat yun matigil na. Ayaw nyo ba yun? Uuwi kayo sa bahay, no? Okay lang, tahimik lang. Wow, ang tahimik. Yung pag-uwi mo ng bahay, ay, nakaluto na po kami. Kain na po kayo, boss, sir, ma'am. Hindi, tapag uwi mo, wadya ka nalamot. Anong bot kami? Tama? Oh, yan, manhugas ka. Kasabi-sabi, sawa na. Nan-arala iyang maong, o mabalat isayang. Tama. Yung rarason tayo ng mali para kasi walang peace sa loob ng bahay. Alam niyo ang pinaka-ligtas na lugar? Bahay. Pero ngayon ang pinakamagulong lugar? Bahay. To be honest, magulo yung bahay, magulo yung may-ari ng bahay. Oo, ang maayos lang yung aso at pusa. To be honest, walang ginagawa yung pusa, ang putang sa ulong, indupak mo. Ang putang sa ulong, mainit ang ulo mo, hindi mo pinakain pati aso. Katamaran mo, hindi mo sila pinaliguan. Hello? Kala nyo, hindi ko alam may CCTV po kami sa inyo. Destroy that curse. Pigilin natin yung curse na yun. Wasakin natin yung curse na yun. Pagpapamilya tayo someday, ang sarap umuwi sa bahay, ang gano malag sa abong mo pero walay peace. May lukas sa may kaldero, wow! Ang gano sa kayatdog sa panapagan yung may peace. Wow, thank God. Hotdog again. Hindi yung uuwi ka sa napakalaking bahay, pero walang love, walang unity, walang care, walang sympathy. Makaalis na nga sa bahay na ito. Kaya minsan, mas gusto nating tumambay sa bahay ng iba. Bakit? Kasi ang ganda ng pakikitungo ng mga pamilya nila eh. Hello? Yung family-oriented. Diba? Diba? Daming nag-post sa Facebook. Sino ang may outing ang pamilya? Nakiki-pamilya po ako. Bakit ayaw mo ba yung pamilya mo? Pang kukumon, mag-comment ako mo. Andi na. Nani, may lang kasi kayo, pastor. Kami ng outing ay. Hello? Destroy that. Huwag kang false witness. Don't steal. Kung ano yung meron ka, pagtsagaan mo. Paghirapan mo kung ano yung gusto mong makamtan. Mag-ipon ka. Huwag kang mandaya. Huwag kang manglamang. Ang sarap pag yung pinagpaguran mo ay nakikita mo. At minsan yung pinagpaguran mo, aalagaan mo mabuti. Yung hindi mo pinagpaguran. Malakay 3:8. Will I mere mortal rob God? When a mere mortal rob God, yet you rob me. But you ask, how are we robbing you? In tithes and offering. Ayaw din i-preach ito ng maraming pastor. Bakit? Dahil mumukha daw mukhang pera ang pastor pag tithes and offering ang pinag-uusapan. Pera ang pinag-uusapan. Hindi po sinabi ito ng Bible. And even ay sumusunod na nagtatites, giving. Kung ano yung naiipon,
nakukuha, natatanggap, 10% ang hinihingi ng Panginoon. Hindi ba? Mahirap. Mahirap bang ibigay yun? Kunwari, mayroon kang 100, ilan ang 10% ng 100? 10 pesos ka lang mo. Yung sa libo ni Fishball. To be honest. Yung maliit na ang hinihingi ng Panginoon sa atin, a little obedience sa atin. Yung 10 piso, Lord, sa iyo ito. Hindi ka ba nakukonsensya yung nagbibigay ng buhay mo, sa 10 lang ang ibibigay mo? Dapat nga, Lord, parang hindi mo deserve ang 10. You deserve 20 or 50 something. Bakit? Ang Lord ang nagbibigay ng lakas sa'yo para magtrabaho. Ang Lord ang nagbibigay ng wisdom sa'yo para makapag-isip ng tama. Ang Lord ang nagbibigay ng mga tao na kukuha sa'yo para makapagtrabaho ka. Tapos pagdadamutan mo ang Diyos. Tapos pag walang-wala ka na, pinagdamutan mo kasi ang Diyos. Pag hindi mo pinagdamutan ng Diyos, hindi ko alam kung mawawalan ka. Para sa akin, hindi ka mawawalan. Bakit binigay mo sa Lord yung dapat? At ang Lord ay tapat sa kanyang pangako, if you seek me, if you prioritize me. Diba sabi ng Psalms 33? Surely, mercy and goodness shall follow you. Bakit naging obedient ka sa salita ng Lord? Sinunod mo yung napakasimpleng utos, maliit na kailangan ng Panginoon, ang sukli, napakalaki. Huwag mong pagdamutan ang Diyos. Baka pag siyang nagdamot sa'yo, hindi ko alam kung anong mangyayari. Saka walang madamot na anak ng Diyos. Mapagbigay ang mga anak ng Diyos. Hindi lang sa larangan ng pera, kundi sa larangan ng pakikipag-isa, ang tawag yung unison. Nakikipag-unite ka, nakikipag-cooperate ka, nakikisang-ayon ka. Ibinibigay mo kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Ginagawa mo kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Number 5, spoken curse on the servants of God. Kung bakit ka nagpapatuloy o nakakaranas ng sumpa sa buhay mo is kung paano ka magsalita sa mga ginagamit o lingkod ng Diyos. Ay, nako. Don't you ever do this, guys. Huwag kayong magsalita ng mali sa mga lingkod ng Panginoon. Kahit gaano pa sila kakawawa o nagkamali. Pinili sila ng Panginoon, inanoint sila ng Panginoon, at pag yung anointing ang natamaan mo, matatamaan ka sa Panginoon. At walang anak ng Diyos na nagsasabi ng mali sa kapwa niya. Ang gano, yung bimagbagsaklatan niya lingkod niya katawan. Kahit nadabang-daba na yan sa kasalanan niya na lingkod ng Diyos, ikaw na anak ng Diyos, anong gagawin mo? Tatapak-tapakan mo pa ba? Tatawanan mo pa? O kukunin mo siya, aakayin mo at ibabangon mo ulit? Are you there? Sa atin kasi, ganito. Pag nagkamali yung tao, as if naman hindi tayo nagkamali kung makajudge tayo. Nabisto lang siya, ikaw hindi nabisto. Paano pag binisto ka rin ng Panginoon sa mga kasalanan hindi alam ng tao? Ano kaya ang mararamdaman mo? Ano ang mararanasan mo? Kung ano yung ginawa mo sa kapwa mong naiirapan noon, at pag binisto ka ng Panginoon, mararanasan mo rin yung pag-aakay, pagtulong sa kasalanan mo. Hello? Relax lang, ha? Hindi pa ako tapos. Para maputol lahat ng sumpa sa buhay po natin, kailangan po natin ito malaman.
In Hebrews chapter 13, verse 17, have confidence in your leaders and submit to their authority, because they keep watch over you as those who must give an account. Ang hirap maging pastor, to be honest. Mas gugustuhin kong maging worship leader. Kasi ang priority ko is to worship, to study the lyrics and song. Ang pastor, we are accountable kung ano yung tinuturo namin. Hindi kami pwedeng magturo ng taliwas sa Biblia. Mapapahamak po tayong lahat. Mapapahamak kayo na ako na nagtuturo sa inyo. Pero pag alam yung tama ang tinuturo ni pastor, ayon sa tamang konteksto ng Biblia, kahit masakit, kahit tinatamaan po kayo, pero galing po sa salita ng Diyos, obey your pastor. At kung ayaw nyo naman sa maliit na poging pastor, then pwede po kayo maghanap ng matangkad at mas gwapong pastor. Ganon po yun. Kasi I'm here to speak the word of God. I'm not here to entertain you guys. I'm here to awaken you into a reality. Baka kasi mangyari sa inyo, tapos sabihin, Pastor, di naman tinuro sa akin ito. Ngayon tinuro ka niya. See you at 5 years. Tapos, balikan niyo itong turo na ito. Hello? Andyan pa kayo? Magsabi ka ng malakas na amin pag andyan pa? Amen! Gusto niyo ba? Parang ayaw na Parang natiklop na yung isang tainga Hindi agay kukupit. Kasi para sa inyo po ito and then sa future po ninyo. Because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no benefit to you. Mas nagaganahan po si pastor pag nakikita niya yung anak ng Diyos na lumalago. Hindi po ako nagaganahan kung nakikita ko kayong nag-aaway-away. Karoon din si Lord. Oo. Hindi po ako nagaganahan kung nakikita ko kayong, alam niyo, hindi lumalago. Yung nananatili pa rin kayong baby Christian. No. Kailangan nating lumago. We need to grow. Pangit pag 16 years old ka na tapos naka-pampers ka pa. Sige nga. Pumasok ka sa school ng naka-pampers. Diba, ang tatawag sa'yo is bunjing. To be honest, kasi hindi lumago. Payag ka ba na hanggang ngayon nagbabaon ka pa rin, tapos yung baon mo is yung cereal, Bear Brand, gano'n, tapos ilalabas nyo na high school, college ka na. Kainan na, ilalabas mo yung pang-baby. Tapos yung biscuit mo, Marie. Hindi bagay. Pakisabi sa katabi mo, hindi bagay sa'yo yun. Oo, kailangan lumago ka, kailangan mag-grow ka. Hindi ka mananatiling immature, hindi ka mananatiling baby Christian. Alam niyo ba ang baby Christian, napaka-sensitive. Hindi pinansin. Tama? Hindi kinuha. Hindi pinakain. Bakit? Nakadepende palagi. Kailangan mo mag-grow. Pakisabi sa katabi mo, you need to grow. Kailangan mo lumago. Hindi pwedeng ganyan, tapos na ako, dito na ako at the middle. No. Pangit. Pangit pag idol ka na lang, diyan ka na lang sa middle. No. Kasi hindi mo mapupunta yung future mo na maganda kung hanggang diyan ka lang. Spoken curse on the servant of God. Huwag po tayong mag-utter. Huwag po tayong magsalita o kahit mag-isip ng mali sa servant of God. O, ilagay nyo sa isip-isip nyo, kahit maliit pala si Pastor, pogi pala. Yan. Yan yung mga magandang iniisip. Pagpapalain po kayo ng Lord. Oo. Tapos yung pag-imalis na, may mata mo mata may singa akir mata.
Yung ang ganda-ganda mong kausap pag nakaharap, pero pag nung umalis na, amaya-amay si Baba ka. Hindi ka magkakaroon ng blessing pag gano'n ang buhay. Curse. At yung curse na yun, hindi lang ikaw ang makakaranas. Pamilya mo, future family mo, at lahat ng makakasama mo sa buhay, madadamay ng curse. Ayaw kong kasama yung punong-puno ng curse. Pakitin na yung katabi mo. Wala na siyang curse. Amen. Of curse. Of course. Hello? Yun ang of course natin, Pinagpala ako ng Panginoon, of course, wasak na lahat ng sumpa sa buhay ko. Amen. Amen? Amen. Number 6, self-imposed curses. Self-imposed. Yung pananalita mo sa sarili mo. Wala akong kwenta. Yung word na yon. Bobo ako. Ang pangit-pangit ko. I'm not valuable. I'm not worthy anymore. I'm broke. I'm dumb. Ano ba? Ano pa yung mga words na sinasabi natin pag naiinis tayo? I'm a failure. No! Failure is an event, not a person. Ano pa yung mga sinasabi natin? Ang tanga-tanga ko, yung ganong words, tama? Pabigat ako, okay lang kasi mataba ka naman. Relax, the new sexy is chubby. Noong 2022 po yun. Ano ba yung mga sinasabi natin sa sarili natin pag naiinis tayo? Gusto ko nang mamatay. Ay, nako. Pag yung pinakinggan ng Lord, nako. Pag pinatay ka niya, Lord, buhay pa ulit. Buti, mabait ang Lord, to be honest. Hindi niya pinapakinggan yung mga ganong sinasabi natin. Pag pinatulan ng Lord yan, paano ka kaya? Pinati, alam ko mo. Yung mga ganong words, tama? Yung iiyak-iyak ka, di ka lang pinansin ng crush mo. Ay, ayoko na mabuhay. Naasugat ka, Lord. Hindi ko mo nang papatay. Asugat ka ba ka? Anil-cutter to ka ba? May malilinis ang kuko. Di ba? Agad di ko nang papatay. Mag-i-eclipse na bukas, Lord. Lord, ano kaya mangyayari? Lilindol ng 8.2 million. Lord, saan ako pupunta? Hello? Alam mo, ang pinaka-the best kakape, ang Lord at ang sarili. Amen. Kaya kung meron kang close, si Jesus at sarili mo. Kasi walang mag-i-encourage siya. Sabi ni Paul, if there is no one will encourage you, encourage yourself to the Lord. Yung haharap ka sa salamin, self-confidence, bubuhay mo kasi bilang kahit na malit ako, pogi po ako. Maraming mas pangit sa akin. Yung mga ganong confidence, oo, maraming mas maliit sa akin. Di ba, mabango naman ako, di katulad ng iba. Huwag ganun ha, huwag ganun confident, nag-judge po tayo nun eh. Huwag kang magsalita ng tapos sa sarili mo, bakit hindi pa tapos si Lord sa'yo? Amen. Marami pang gagawin ng Lord sa buhay mo na magaganda. Always remember, boring ang past. At wala ka rin dapat balikan sa past. Yung pinaka-exciting moment of your life is in the future. In the future, bakit? Kasi hawak ng Panginoon yung future mo, kaya nagiging exciting. Kasi hindi mo alam kung anong mangyayari. Pero alam mo kung sinong humahawak, nagmamay-ari ng future mo. Kaya magiging excited ka. Hindi boring si Lord. Hindi weird si Lord. Hindi kuripot si Lord. Siya ang may-ari ng lahat. Hindi ba nakaka-excite pag binuhos niya yung future niya sa'yo? Don't go back to your past. Wala ka nang dapat balikan. O pati yung ex mo, huwag mo nang babalikan. Biro lang po. Eh kung talagang kayo naman para sa isa't isa, di.
Huwag na kayong magbalikan. Nag-break pa kayo. Di joke lang po Self-imposed. Sabi niya doon in Psalms 34 verse 13, keep your tongue from evil and your lips from telling lies. Alam mo, kasinungalingan lang yung sinasabi mo sa sarili mo. Bakit? God made us fearfully, wonderfully made by God. He made us victorious. We are precious in His sight. We are valuable. We are worthy. Lilikhain ba ng Panginoon yung ganyang masterpiece kung wala kang kwenta sa mundong ito? Naalala niyo si Nick Vujicic? Without arms, without legs, pero pastor siya, nag-preach siya, every universities of iba't ibang bansa. He found his purpose in life na kahit walang paa, walang kamay, pero pinag-uusapan ng marami ngayon kasi marami siyang nai-encourage ng mga students. And not just students, lahat ng mga pastor. Biruin mo, walang kamay, walang paa, pero nagsasalita, nag-preach. Don't lose hope. Bakit? Siya mismo naranasan Ikaw may kamay, may paa, pero ang mukha parang wala ng pag-asa. To be honest. Tama? Wala ka ng pera ngayon. Bukas meron na. You worry about it. Amen. Wala ka lang pera ng 2 days, aburito ka na. Wala ka lang pera ng half day, aburito ka na. Hindi naman sinabi ng Lord, wala kang pera ng 1 year. Yun, mag-aburito ka talaga. Meron ka pa, meron kang kamay, may ganda ka. May bubong kayo, ibinta nyo. Ang daming pwedeng ibinta. Ang daming diskarte para magkapera. Na wala kang naagrabyado. Don't spoke unto yourself that impose curses. Huwag mong sasabihin, magmula ngayon, kahit anong pagkakamali mo, huwag mong sasabihin na wala akong kwenta. Hindi nagkamali ang Lord, nalilikha ka niya. Ha? Hindi siya nagkamali. Yung ganyang itsura niyan, may igaganda pa yan. May igwagwapo pa yan. Kahit walang pera po, maganda ka pa rin. Aga-abawa sekret mo no, gabi sa libong natin. To be honest. Huwag mong ibase yung buhay mo sa kung ano yung nangyayari sa'yo ngayon. Lilipas yan. Kung ito yung season mo para maghirap, enjoy it. May natututunan dito. Sisipag ka dito. Pag inangat ka ng Panginoon, enjoy it. Huwag mong kakalimutan ng Lord. Huwag mong iiwan ng Lord. Mas maging mapagbigay ka. Bakit? The more you give, the more you receive. Yes. At ang sarap pang nagbibigay ka. Bakit? Marami ka kasing natatanggap. Ang patunay na ikaw ay mapagbigay, marami kang natatanggap. Amen? Amen. In Proverbs, sabi niya, death and life are in the power of tongue. Alam niyo ba na ang salita natin ay makapangyarihan? What we confess will possess. Pag sinabi mong mahirap ako, careful. Kasi yung word na baka, yung sinabi mong mahirap ako, magiging mahirap ka talaga. Kasi may kapangyarihan ang salita. Huwag mong gagamitin sa mali. Yung words mo, gamitin mo sa tama. Para bumalik sa'yo ng tama. Amen? Aman susakay, kaya ikargatay nunot tayo. Numan salita tayo, nunuton tayong maong, no makatulong may salita tayo. No aga makatulong, idaan mo. Ag mo ilalabir, mo tayo dilaw. Mas masakit po yung nasaktan ka ng salita kaysa nasaktan ka physical, nasugat ka. Madaling maghilom ang sugat sa katawan, pero matagal maghilom yung salitang binitawan mo na nag-cause ng sugat sa puso. Manalo pa band-aid para puso. Hanggang puso iterda. Pwede bang pain reliever ng heart? Wala rin.
cause of stress, minsan, is yung mga malicious words. Yung mga hindi ka nais-nais na salita. Kaya careful. Kung alam mong stress yung kakilala mo, huwag ka magsasalita ng negative. Baka pag kinain niya yun, mag-create sa kanya maglaro, mag-cause ng suicidal. Bakit? Life and death is in the power of tongue. Always speak life. Kahit nakikita mong negative lahat, speak life. Mahirap kayo ngayon, pero lumalabas sa bibig mo, walang sansya, anos labat, gayong lata nun. Agoy. Yung mga vlogger ngayon, di ba? Anos labat, walang sansya. Babayo. Nagkaman anos, di ang kapi man sansya. Mga students, kung walang baon, dumiskarte kayo. Hingi kayo sa mga ninong, tito nyo, ganun. Oo. May Gcash dapat kayo, syempre. Huwag kang hihingi na wala kang Gcash. Pero huwag yung mabusuhin, ah. Number 7, spiritualism or witchcraft. Sino dito yung pag masakit ang ulo, naghahanap siya ng albularyo at mampasantiguan? Sakit sa ulo, pitawag niyo pa lagi pidring ta abang bano ang amo. Witchcraft. Basahin ko lang, in Deuteronomy 10 to 14, basahin ko lang. There shall not be found among you anyone who makes his son or his daughter pass through the fire, or one who practices witchcraft, or a soothsayer, or one who interprets omens. Sila yung mga manghuhula, omens, yung mga yung hahawakan yung palad mo, ito ang anak mo, 3. Di ba? Yung mga piritanda, kung bukol ko, no? Siyempre, pinilit na din bukol. Oo! Yung mga nagpapahula, cards, mga ganyan, soothsayers, omens, or a sorcerer, or one who conjures spells, or a medium, or a spiritist, or one who calls up the dead. Grabe ito. For all who these things are an abomination to the Lord. Sa mga nagpapagamot, lumalapit sa mga kukulang, para nagpapatulong, para gumaling, o para magpa-cause ng sakit sa iba, curse ang mararanasan po natin. Alam niyo kung bakit tayo kini-curse ng Panginoon? Sabihin na natin, yes, ang Lord, He gave us the punishment what we did. Kasi yung nilikha niya, sinisira mo eh. God created man. Tapos, sinisira mo yung creation niya. Ano kaya magiging resulta sa kanya? Magagalit siya. Ikaw, na ama, sisirahin yung buhay ng anak mo, anong kaya mong gawin doon sa sumisira? Baka unahin mong sirahin, tama? Ipagtatanggol mo, ikaw! Sino dito may bagong bili na cellphone? Sino? Okay. Tapos yung cellphone na yun, babasagin ko sa harapan mo. Aapak-apakan ko. Ano yung magiging reaction mo sa akin? Ha? Ikaw na owner. Magagalit ka. Baka mapunitin ang tadyan to ay. Baka makapagsabi ka. Kasi yung ikaw na nagmamayari, yung pagmamayari mo, sinira. Ganon din. Pag may pagmamayari ng Panginoon at nakikita niyang sinisira ng iba, ano ang magiging reaksyon ng Panginoon? He will fight for that. Ipagtatanggol niya yung pinaagrabyado. Kaya curse ang nararanasan natin. Bakit? Ginagawa natin yung mali sa harapan ng Panginoon. For all who do these things are an abomination to the Lord. And because of this abomination to the Lord your God, drives them out from before you. You shall be blameless before the Lord your God. For this nation which you will dispose as listen to soothsayers and diviners, but as for you, the Lord your God has not appointed such for you.
lumalapit ka sa mga iba't ibang ginagamit ng mundo para magpagamit o para pahirapan yung ibang tao, curse po ang mararanasan po natin. Hindi gaganda ang buhay kung nasa under curse pa rin tayo. Kahit anong gawin mong sipag, pag nandito pa rin tayo sa mga causes of curse, ay mananatili po tayo sa pagiging pangit ang buhay. Malinaw po sa inyo. Ito ang gagawin natin. What you have to do to break the curse? Ask God for forgiveness for all the sins. Lahat po tayo nagkakamali, nagkakasala, may kasalanan. At kailangan natin humingi ng tawad sa Lord. May mga kasalanan tayong hindi alam ng tao. Hindi mo mapapatawad yung hindi mo nakikita. Pero nakikita ni Lord lahat ng ating mga kasalanan. At kitang-kita lahat ni Lord. Ang pinakamaganda sa Lord, yung kita niya na, pero sinisikret ka pa niya rin. He did not bestow you. Bakit? Gusto pa niyang magsisi. Ang sarap pag nasa Lord ka. Hindi katulad ng tao ang Lord, na pag nag-sorry ka sa tao, maaalala niya pa rin yung kasalanan mo. Basta sa Lord ka nag-sorry, kahit alam niya na marami kang kasalanan at magkakasala ka pa, lumapit ka sa Kanya, ang response niya palagi, yes, I forgive you. Amen. Tapos pag nagkasala ka ulit, babalik ka ulit kay Lord, yes, I forgive you. Minsan parang ayaw mo nang bumalik kasi parang ang dami-dami mo ng kasalanan, bumalik ka ulit. Kahit gaano ba kalaki, karami yung kasalanan na nagawa mo, ay pwede kang bumalik sa Panginoon Amen. para magpaayos. But this time, you will never be the same. Kamuhian mo yung kasalanan. Ayawan mo yung kasalanan. Break away from any of these practices that are in your life. Kung meron pa kayo nito sa buhay nyo, para maputol lahat ng curse sa buhay natin at sa magiging pamilya natin, break in these practices. Kumawala ka, kumalas ka, ayawan mo. Hindi kasi ginagawa ng marami, kaya gagawin ko na rin. No! Majority is not always win. You know what? Kung ano yung win is yung truth na sinasabi ng Diyos na kahit nag-iisa ka, kung nanatili ka, nag-stand firm ka sa katotohanan, panalo ka sa mata ng Diyos kahit talo ka sa mata ng tao. Amen. Hello? Makipag-break ka doon sa practice na ginagawa mo. Kung dati, mahilig tayong gumawa ng kwento, now, puputulin mo na, ang ikwekwento mo na is puro totoo. Ang ikwekwento mo na is yung ginawa ni Jesus sa buhay mo. Huwag mong ikwento yung buhay ng may buhay. It's not your business though. Hindi mo business yon, hindi mo buhay yon. Huwag mong pakialaman. Ang pakialaman mo yung buhay mo, kung paano mo iahon, kung paano mo iayos, kung paano ka makakatulong. Iboto niyo ako. Hello? Napaka-pakailamero natin. Pakisabi sa katabi mo, ha? Don't do that. Agkakwatit. Hallelujah. Oo, kaka-stop mo, tignan mo. Wala ka nang na... Imagine yourself stalking somebody else. Stalking somebody else. Hindi ka nakakaalis sa lugar mo. Hindi ka lumalago. Bakit? You are busy sa ibang buhay ng may buhay. Ang atupagin mo yung sarili mo. Gusto kong mag-improve. Kung gusto mong mag-improve, pabayaan mo yung ibang tao. Mag-focus ka doon sa run mo, sa race na tinatakbuhan mo. Mag-focus ka sa Lord. Huwag ka mag-focus sa ibang tao. Pag binibless sila ng Lord, hindi kasi masaultan, no? Hayaan mo sila dyan. You are not God.
to judge them. We are sons and daughters of God to love them. Na kahit anong gawin nila sa atin, our response always is to love, not to judge. Pakisabi sa katabi mo, bawal ang judgmental. Ang pakialaman mo yung buhay mo. Paki-hashtag to mamaya sa mga story nyo. Mind your own life. And I will mind my own life. Renounce these curses. Take them to the cross of Calvary and leave them there. Yung word na renounce ay sinasabi mo, Lord, anuman ang sinabi sa aking curse ng mga tao hindi ko kakilala, mga kasalanan na nagawa ko, I rebuke and I renounce, I destroy, I stop it in the name of Jesus. Ganon ang renounce. Ganon ang silbi ng bunganga. Sinasabi natin yung mga bagay na magaganda patungkol sa buhay natin. Ito sa isang taon, I challenge you guys, magsalita ka ng magsalita ng maganda sa'yo, sa ibang tao, isang taon lang, gaganda ang buhay mo. To be honest, magiging payapa ka, magiging marami kang gustong kaibiganin. Bakit ang lumalabas sa'yo, magagandang bagay? In this world full of stress, be a stress reliever. Amen. By telling encouragement, by telling, ang tawag doon yung words of wisdom. Hindi yung dadagdag ka sa mundong ito para ma-stress din ang iba. Avoid toxic words. Dapat ikaw ngayon vacuum ng mga toxic Oo, dapat tayo yung tumutulong sa mga generation ngayon. Nasa social media, sa Facebook, di ba? Ang puro post po natin, eme. Kaya mukha ka ng eme. Pwede ka naman mag-post ng mga magaganda. Nakaka-encourage. Hello? Pag nag-post ka ng ayoko ng buhay na ito, gusto ko nang mamatay, tapos nabasa nung gusto nang magpakamatay, yung post mo hindi nakatulong. Nakatulong para magpakamatay yung tao. Kasalanan mo po yun. Bakit? It is your responsibility kung ano yung lumalabas sa'yo. And curse will happen to your life. At ang pinakamaganda sa Lord, God can stop that curse. Alam niyo yung fourth generation kay Moses, kay Sarah, kay Abraham, hanggang mapunta kay Joseph, naputol yung curse. Sa pamamagitan ng pagpapasubmit niya sa Panginoon, pagsuko niya ng buhay niya sa Panginoon. Yung curse na pamilya ni Joseph, naging pagpapala siya sa buong pamilya niya, sa buong Egypt. Alam niyo, pag na-stop yung curse sa buhay niyo, magiging pagpapala po kayo. Oo. Pastor, paano? Wala nga akong pera ngayon Hello? Pag kumilos ang Panginoon sa buhay niyo, hindi mo kailangan ng pera. Pag kinilusan ka ng banal na Espiritu, hindi mo kailangan ng pera. Because you are attractive na sa money. You are attractive in the blessing of God pag ginagamit ka ng Panginoon. Not to make you, boastful, but to make you humble enough para ipagamit sa Lord yung gift, talents, buhay mo, blessing mo to reach out more souls na nangangailangan kagaya po ninyo. Kagaya po natin. Kagaya po. So break the curse. Mag-decide ka ngayon. Kung yung pamilya mo ayaw mong makaranas ng sumpa, then destroy it now. Ilapit mo sa Lord. Pray to God, Lord, sorry po sa lahat ng aking kasalanan. Lord, anuman yung nagawa kong kasalanan, naniniwala ako, 1 John 1:9. If we confess our sin, God is faithful and just to forgive our sin and iniquities. It means
guys, lahat ng uri ng kasalanan, pag inilapit mo sa Panginoon, ay kayang-kaya niyang alisin na parang as if hindi ka nagkasala. He justified you, He sanctified you. Ganon ang Lord. At pag lumapit ka ulit sa Lord, Lord, ano po yung kasalanan kong nagawa ko? Anak, pinatawad ko na, hindi ko na maalala. Ganon ang Diyos. Kaya pinakamasarap lapitan pag nagkamali ka, ang Diyos, hindi ang tao. Amen. Bakit? Mas nakaka-encourage ang Panginoon. Anak, okay lang, tapos na yun. Huwag mo nang uulitin. Nandito lang ako. Hindi kita pababayaran. Ganun ang Lord. Ganun ang salita ng Lord. Ganun ang sinasabi ng salita ng Lord. And I want you to do this right now. Mag-decide ka, kapatid. Hindi ako mag-decide kasi ako gusto ko maputol yung curse sa pamilya ko. Hindi ka looban ng Lord na mamatay ka, na agad-agad na mamatay ka. No! It's not the will of God. Ang kalooban ng Panginoon is pagandahin, ayusin niya yung buhay mo. Amen. Ngayon, sa pamilya nyo, lahat ng uri ng sakit, heartaches, asthma, cancer, diabetes, ano pa? Marami pa. High blood, sakit sa puso, ano pa? Stroke, ano pa? Ay, yung skin disease, ano pa? Hindi magkaanak, ano pa? Barren or any curse, ano ba? Kayang putulin ng Panginoon yan. Kayang wakasan ng Panginoon, and it's depend on you. It start with you. Yung pagputol ng curse ng pamilya mo ay nakadepende sa iyo ngayon na nakarinig ng salita ng Diyos. Putulin mo, hindi para sa iyo. Kaya yun na lang yung mindset natin. Putulin ko kahit hindi para sa akin. Puputulin ko kasi ayaw ko maranasan ng pamilya namin. So, hindi normal yun. Yung may taon-taon may namamatay. It's not normal. Ay, ang babata pa, 29 years old. 20, grabe, every 2 months may namamatay. It's not normal. Yung kahirapan, puputulin ng Panginoon. Amen. Hello? Sinong naniniwala na kayang putulin ni Lord lahat ng sumpa sa buhay niya? Amen. Yes, I do. Ako gusto ko rin. Alam niyo, nagka-baby kami ni Pastora. Sabi ko, hindi na buo sa loob. Sa fallopian tube. Wala kaming lahi nun. Lord, ang lahi po namin magaganda at pogi po. Amen. And then God allows it. And then, hindi namin pinesyon ng Lord. So be it, Lord. Ang importante po, malusog ang asawa ko, buhay ko ang asawa ko, naagapan, walang masyadong nangyaring masama. At still, we're serving the Lord together. At ang pinag-pray namin, Lord, gawin mo ng triplets para isama. O kahit kambal na lang. Oo. Wala na imposible sa Lord. Oh, excited akong maging daddy noon. Alam niyo na. Naging malungkot ako pero di ko pinahalata kasi hindi ko inalaw yung curse na yun. I destroyed that curse, Lord, in my family. My family is a blessed family. My family is an anointed family. My family is for your glory. Kaya abangan niyo po yung lalabas. Oo. Pogi na matangkad po yun. Pakikat na po yung video. Lahat po tayo tumayo. Putulin natin lahat ng curse sa pamilya niyo, guys.